prepaid and freight collect this will answer the question kung kinsa ang nagbayad sa transportation. Pag mo yung freight prepaid, ang seller. Pag freight collect, ang buyer. Okay, sample transactions. Okay, first nga transaction is APB Traders sold merchandise on January 10 for 50,000 pesos on account. FOB destination freight prepaid. Sa transportation cost amounted to 1,200. So before pag maka-encounter mo inani nga mga problems, before ninyo i-account or before ninyo i-journalize ang transaction, ato sang sabton ng transaction kung unsa nga shipping term ang gibutang. So nakabutang is FOB destination freight prepaid. So kung ato sang i-interpret, the seller owns the inventory and then the seller also paid the freight. Kinakabutang is freight prepaid man. So this is not against the general rule, which is katong ang rule is whoever owns the inventory pays the freight. Kaya nagbayad man sa freight ani nga transaction kay si seller, nya siya man pud ang tag-iya. So wala ta na go against the rule. So FOB destination freight prepaid, ang worth of merchandise is 50,000 pesos and then the transportation cost amounted to 1,200 pesos. Sige, kinsay makahatag og entry nato ani, getting the perspective of kay APB Traders man siya. So siya ang nagbaligya. So atong perspective nga ginakuha is kang seller. So how do we journalize this transaction? By getting the perspective of the seller. Sige, unsa pag-record ani kining first transaction? Nag-hands up si Aifa, sir. So wait lang, kung ako magud siyang i-full ang PowerPoint, din ako makita ang Google Meet. Wait lang. Sige, kinsa to nag-raise sino ko makita ay? Aifa, sir. Aifa Bacalso. Sige. Kung raise mo sa hands or kanamoy kung mag-answer mo sa akong question kay ko na lang i-on na lang ang mic diretso ha kay para madunggan ako. Kay kung ako i-full ang PowerPoint kay dili na ko makita ang Google Meet. Sige, Bacalso. Saan pag-record ani? Wait lang. Answer. Accounts receivable, debit. So, accounts receivable, debit. And then credit. 50,000. Sales. 50,000. And then credit sales. Yes, sir. Sir, Mora ba? inay akong signal, sir. Napa, sir. Okay. Unsa pa ilain din ani? Freight out, sir. Freight Debit. out. Worth of 1,200. 1,200. And then credit. Cash. 1,200. Okay, 1,200. Okay, inani ang interpretation ni class. Kay since FOB destination freight prepaid ang tag-iya sa inventory si seller. Nya kung atong balikan natong note, ay ra ta mag-record freight out or freight in pag ang tag-iya sa inventory. So freight out and freight in account should be used only if you own the inventory. So since this is FOB destination, unya kita ang seller, si APB Traders ang seller, natay freight out na gi-recognize. So freight out meaning from our company, from our business padulong sa customer. So paggawas ang inventory, freight out. So wala na, as you can see, wala na apektuhan ang atong receivable, di ba? Kung pila atong worth sa merchandise, mura pa atong gibutang receivable. Wala sa naapektuhan sa freight. Kay wala man siya, dili man siya against sa rule nga katong whoever owns the inventory pays the freight.
So ang tag-iya sa inventory again is si seller, ang nagbayad po sa freight is si seller gyapon. So mora ni atong recording. Nag-debit ta accounts receivable for the worth of merchandise and then the sales for the worth of merchandise as well. And then lahi din siya nga transaction ang freight out nga gibayaran ni seller which is 1,200 and then cash which is 1,200. Okay, question sa first nga transaction. Question ani. Sir, na ko'y question, sir. Sa man. Kanang, May question if kana ang if kana ang kuan sir ang transaction dili na ma-change ang iyahang entry sa transportation sir mao na gyud na iyahang entries in terms of transportation. Okay, siya man ang nagbayad ay siya man ang tag-iya sa inventory so dapat siya ang mag-record sa freight. Kung kinsa ang tag-iya sa inventory siya ang mag-record sa freight. So since FOB destination man ang tag-iya sa merchandise sa seller, ta si seller man pud si EPB, so siya ang mag-record sa freight out nga 1,200. Pwede ra inani nga entry kanang itong isa-isa siya, pwede ra pud siya i-compound. Di ba pwede ra siya i-compound, kaya pwede siya i-AR accounts receivable kaning usahon siya, and then pwede pud mag-freight out diretso, and then cash, and then sales, and then cash. So pwede ra inani. Pwede ra siya i-compound entry kanang di na siya ilahi bitaw. Pwede ra pud siya isa-isahon. Okay sir, thank you sir. Okay, next nga transaction is APB Traders sold merchandise on January 10 for 50,000 pesos on account. FOB destination freight collect. Transportation cost amounted to 1,200. Kaya gana APB Traders sold merchandise. So same ra sila nga transaction last katong kaning nga transaction same ra sila. Ang nakalay lang sa ila is ang shipping term. So instead of FOB destination freight prepaid, ang nakabutang is FOB destination freight collect. So transportation cost amounted to 1,200. So unsay recording ani? Ako, sir. Sige. Sa unsa, sir, nga perspective buyers or seller? Depende sa transaction. Ang nakabutang sa transaction kay APB Traders sold man. So seller, seller nga perspective. Accounts receivable 50,000. Receivable 50,000. Ayun. Freight out Okay, freight out 1,200. Ayun. okay, 1,200. Ay, dili. Ang accounts receivable kay wait lang, pinipog ko. Ang bali ang accounts receivable kay giminusan na siya, sir. Sa 1,200. So pila na lang ni siya? 48,800. 48,800. And then ang Credit credit kay sales. sales Oh. pila amount 50,000. 50,000. And then Sakto ba? okay, mora na siya or napailain? Oh, sa seller's perspective mo. Okay. So FOB destination freight collect ang tag-iya sa merchandise is si seller. So napatog natay freight out. Natay freight out nga account nga gigamit. Kasi since Kay against the rules, sir, no? since FOB destination man siya, anya atong ginakuha nga perspective kay kang seller man, so natay freight out nga account which is 1,200. And supposedly ang magbayad sa freight kay si seller kay FOB destination man, so dapat ang nakabutang ana is freight prepaid dili freight collect. Pero since freight collect ang nakabutang, meaning ang nagbayad sa transportation kay si buyer, katong gibayad ni buyer nga 1,200 nga freight, madidak na to siya sa atong total nga i-collect sa iya.
So bantog atong receivable is only 48,800. Not the Balik, entire balik correct, 50,000 sir. pesos. So muna siya ang eksakto. So Thank you, sir. atong receivable is 48,800 instead of 50,000 pesos. Kay bali mo atong pambayad kang buyer sa pagbayad niya sa freight nga dapat supposedly kita ang magbayad sa seller. Sige, nagets ninyo ang transaction? Patog inani ang inani ang mga amounts. Yes, sir. Okay. So that's the second transaction. Ang third nga transaction kani is APB Traders. So ako kaya po ni-send sa inyo ang Excel para na may guide. Okay, next na transaction, APB Traders sold merchandise on January 10. So same gapon ka ganina for 50,000 pesos on account. The shipping term is FOB shipping point freight collect. The transportation cost amounted to 1,200. So sa entry na to ani. Seller's perspective gapon niya kay APB man. APB Traders sold merchandise. So how do APB traders record this transaction through journal entry? So yun sa'yo maka-answer ani. Bunot-bunot na si sir. Yun sa may sadani nga pangalan be. Sige, pagkatag daw mag-number. 3, sir. 3. 5, sir. So, 1, 2, 3. Go Chelsea. Chelsea. Ano Chelsea? Go, Chelsea. Kaya mo yan. Tapos Chelsea? Wala na. Chelsea. Wala, sir. Ning left na, sir. Nalive? Di na pa siya. Sir, nag-una give iyang talag. Chelsea. So, yun sa'yo makasave ko yung Chelsea. Pagkatag mo number lain. Second daw, sir. 2, sir. 2. 5, sir. 5. 2, sir. 2. 5. Kung magtuta, manaman si Baho ganina. So, 5 na lang. 3, 4, 5. Manaman si Makalso. 5 na lang. Sino si Joven? Joven ba ni? Joven Sir. Ken? Sir. Oh. Joven. Na dali naman siya. Kung mo na siya ay kanang easier ni siya compared sa duwang previous nga transactions. Kay dili man siya against sa rule na to, tong sa general rule. So mas dali yang entry ani. Wala na nga, nang leave na sila. Just left the meeting na. Joven. Number 22, sir. City? Nasa City? Number 1 na, sir. Sige, sa danay makatubag anak. Dili mo sila manubag. Hussein, sir. Ano sa? Christian Plazo. Sige, sa danay mag-volunteer. Kaya marag nagkuha na to dili. Nag-pinpoint na to mga tao. Kasi i-PM mo kalit nila anak. Sige, kinsay willing mag-answer ani. Number 3. Second daw, sir. Dili,
Mr. President. Di na rin nag-answer po. Sige, para mas madali, tatanong lang silang tanan kay madugay taan eh. Yes, sir. Okay, sige, FOB shipping point fleet collect. So wala 'di ba na siya, dili siya against sa rule ba? Kay ang FOB shipping point is ang tag-iya is si buyer. Ang nagbayad pod and then the fleet collect is si buyer. So walay confusion ana dapat. So ang pag-record nato ani is walay nabay fleet out or na fleet in. Mag-record ba tag fleet out or dili? Freight in, Yes, sir. sir. Freight in po. Ang nakabutang man is FOB shipping point, ang tag-iya kay si buyer. Unya atong perspective man kay sa Ay, freight APD. out. Ang pangutan na is nabay freight nga i-record or wala. Wala, sir. Wala. Kay walay i-record nga freight kay dili man kita ang tag-iya sa merchandise. Yes, Ang sir. nakabutang kay FOB destination ay FOB shipping point ba nakabutang Ah, kay okay. kita si seller man ta. So walay i-record nga freight in. So itong i-record raan ni is AR Receivable, sir. And then ang yang credit, sir. AR nga 50,000 and then sales ra dayon diretso. Sales nga 50,000. So no other accounts ang involved. Kanilang duha. AR and then sales. So kanara. Kay ang dagan recording ani kay kang buyer man ang tag-iya tas siya pala nagbayad sa freight. Nya kita kay seller man ta. So kanitong kailangan na record AR and then the sales. Again, bantog walay freight out. Walay freight out nga account kay dili kita ang tag-iya sa merchandise. Ang nakabutang is FOB shipping point. Wala pud tay i-record nga or i-decrease nga cash kay dili kita ang nagbayad sa freight. Ang nagbayad sa freight kay si seller ay si buyer kay freight collect man siya. So ang involved ra nga accounts kay AR and then sales. So mura na ang number 3. Okay, next transaction number 4. APB Traders sold merchandise on January 10 for 50,000 pesos on account. FOB shipping point freight prepaid transportation cost amounted to 1,200. So same gapon nga transaction sa previous transactions. Ang nakalay lang sa ila is ang shipping terms. So nakabutang diri is FOB shipping point and then freight prepaid. And then we are the seller. So we're getting the perspective of the seller. So saan pag-record ani? Ang nakabutang ay is FOB shipping point, tas kita ang seller. Ang question is, mag-record ba ta og freight or dili? Dili na, sir. Kay dili gyapon ta mag-record kay ang tag-iya sa inventory kay si buyer, dili ang seller. So AR, accounts receivable, mag-record tag sales nga 50,000 tong worth sa merchandise. And then, since ang nakabutang is freight prepaid, ang nagbayad og freight kay si seller. Balik kita ang nagbayad sa freight, ang APB Traders. So, mag-decrease tag sa cash og 1,200. Now, pila tong receivable nga i-record? $51,200, sir. Okay, 51,200. Ang context ani nganong 51,200 kay supposedly ang magbayad sa freight kay si buyer, kay shipping point man siya ang tag-iya sa inventory. Pero since nakabuta kay ang freight prepaid bali ang seller ang nagbayad, so instead nga separate transaction siya or kanang i-collect bitaw ni seller na lang or mag-refund na lang si buyer sa gibayad ni seller nga freight, i-diretso na lang og add ni seller sa receivable. Bali, iyang total nga kolektahonon kang buyer is 51,200, including the transportation cost nga siya ang nagbayad instead nga si buyer. So, 51,200 ang total nga receivable. Okay, so that's the fourth transaction. Okay, fifth transaction ang nakabutang is FOB destination, freight prepaid. Against ba ni siya sa atong rule or dili? FOB destination freight prepaid. Dili, sir. Okay, FOB destination freight prepaid ang tag-iya sa
sa inventory kay si seller, ang nagbayad pod sa freight kay si seller. So pag record ani is we have AR. Nabatay freight out or wala? Naa. Kaya natay freight out kaya tag-iya sa inventory kay si seller man, FOB destination. Nya kita man ang seller. So natay freight out nga i-record. So freight out debit. And then sales and then cash. Since kita ang nagbayad sa freight. So nakabutang is freight prepaid. So kita ang nagbayad, ang seller ang nagbayad sa freight. So mag-credit ta og cash nga 1,200. So 1,200 ang sales nga 50,000 pesos and then ang freight out nga 1,200, AR nga 50,000 pesos. So as you can see, wala na apektuhan natong AR. Wala siya ni taas or wala siya ni gamay. Kay dili man siya against sa general rule nga whoever owns the inventory pays the freight. So the 50,000 is the worth of merchandise, mura po natong receivable. And then nag-record the freight out kay kita man ang tag-iya sa inventory. Kaya nakabutang is FOB destination man. So na freight out. And then sales nga worth of merchandise 50,000 pesos and then cash nga atong gipagawas for the payment of the freight. Kaya nakabutang is freight prepaid. So ang seller ang nagbayad sa freight which is 1,200. So yun na ang atong pag-record sa transaction. So that's how we record the fifth transaction. Sige, next nga transaction is same gyapon nga mga amounts. Ang nakabutang lang is FOB shipping point freight collect. Ay, same raman sila di ay. Freight traders. Ay, wait lang. Namali dahil sa fifth. APB traders. Okay. Mali na siya. Kaya nakabutang man dahil sa transaction kay APB traders purchased. So, ang APB traders na pod ang nagpalit. Dili siya ang nagbaligya. So, atong perspective dapat is mag-change from seller na himotang buyer. So, again, na nakabutang is purchase. Ito na lang i-kuan. Nakabutang is purchase. So, pasabot ana sa APB traders ang buyer. Dili siya ang seller. So, saan pag-record ani? Kung nakabutang is FOB destination freight prepaid. Sige, Freight out. Kung natay paliton, di ba, purchases man to, under sa periodic inventory system. So, debit ang purchases nga 50,000. Ang question kung nabatay freight in, kasi kita man ang buyer. So, nabatay freight in nga i-record or wala. Yes, sir. Wala, sir. Kaya nakabutang is FOB destination man. Unya, kita man ang buyer. Di ba, ang owner sa destination kay si seller man. So, kung kita ang buyer, wala tayo i-record nga freight. Ang mag-record sa freight kay ang seller. So, wala tayo i-record nga freight. Atong i-record ana is cash, ay accounts payable. Accounts payable. 50,000 pesos. Kaya another question, kailangan na ba tayo ipagawas nga kwarta pagbayad sa freight or wala? Wala, sir. Kaya wala. Kaya nakabutang is freight prepaid. Ang nagbayad sa freight kasi seller. Nya kita man ang buyer. So wala tayo gipagawas ng kwarta. So mura na itong record. Mura na itong transaction. Purchases, debit, and then credit accounts payable. Sinaniha kay atong perspective kay nag-change man gud kay ang ika-fifth nga transaction kay purchase transaction man siya. So ang APB traders kay siya na pod ang buyer. So debit purchases and then credit accounts payable. So again, walay freight nga amount kaya nakabutang is FOB destination ang tag-iya sa inventory kay si seller, dili si buyer. So wala tay freight nga i-record. Wala pod tay i-credit nga cash kaya ang nagbayad sa freight kay si seller man, dili man si buyer. Freight prepaid. So kanilang duwa ka amounts ang involved sa ani nga transaction. Okay, next nga transaction is same gyapon nga perspective kang buyer gyapon.
Pero ang shipping terms kay FOB shipping point freight collect. So unsay recording ani? Unsay pag transaction ani? Purchases, sir. Okay, debit purchases. Dayon. Accounts payable. Okay, ang question is nabay freight nga account or wala? Wait lang. Naa, sir. Okay, na freight nga Ay, i-record. okay. Sige. Kuan Kaya man di ay na. nakabutang is FOB shipping point. So ang tag-iya is si buyer. Tapos kita man ang buyer. EPB traders man ang buyer. So natay freight nga i-record. So freight in or freight out? Freight in. In. Freight in. So debit freight in. And then credit accounts payable. Accounts payable. And then nabay cash or wala? Wait lang. Kita ang buyer ha. Ang nakabutang is freight collect. So ang nagbayad sa freight kay si Si buyer, sir, na ay cash. buyer. So naay cash. So credit ag cash. So purchases 50,000. Freight in 1,200. Accounts payable 50,000. And then cash is 1,200. So inani ang pag-record sa transaction. Okay, nag-gets na siya? Na-question ani? Wala, sir. Okay. Wala, sir. So again na, bantog na tayo freight in kay ang tag-iya, kita man ang buyer. Ang nakabutang is FOB shipping point. So ang owner sa inventory kay si buyer. So since kita ang buyer, na tayo freight in. Tapos freight collect, bantog na i-cash nga credit kay nakabutang is freight collect. So kita ang nagbayad sa transportation. Okay, last transaction, ay, dili pa day. Joke lang. Okay, next transaction is same nga purchase transaction or buyer nga perspective. Pero ang credit term kay ang shipping term kay FOB shipping point freight prepaid. So ang tag-iya sa inventory si buyer, so kita ang tag-iya sa inventory. And then freight prepaid ang nagbayad sa freight kay si seller, dili ang buyer. So supposedly ang magbayad sa shipping point ay sa shipping cost kay si buyer, kay shipping point man nakabutang. Pero ang nagbayad sa shipping is si seller. So unsa na pag-record ani? Debit purchases. Nabatay freight account or wala? Naa, sir. Okay na, freight in. And then accounts payable. Nabatay cash or wala? Wala, sir. Naa? Ang nakabutang is freight prepaid man. Wala, sir. Ang nagbayad sa freight kay si Wala, seller. sir. Wala. So wala tayong cash nga i-record. So ang freight in is 1,200. Ang purchases is 50,000. So since supposedly ang magbayad sa shipping cost kasi buyer, bali si APB ang magbayad dapat sa shipping cost, pero ang nagbayad ana is si seller. So bali atong payable is madugangan og 1,200. So atong payable is 51,200. So na-increase atong payable kasi supposedly kita magud ang magbayad sa shipping cost. So since i-cover siya ni seller, instead nga mangayo og bayad si seller sa atoa sa shipping cost, kaya ato na lang sa i-add sa atong payable. Ato na lang sa ibutang sa atong accounts payable. Kaya nasabtan ni siya na transaction. Klaro ra? Okay. So next is sige nasabtan ni siya ang last na transaction bantog inani atong entry. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So last na transaction is
Same nga amounts gyapon pero ang atong shipping term is FOB destination freight collect. Wala naman siguro ni FOB wala ba day? Okay, FOB destination freight collect. So ang nakabutang is FOB destination. So ang tag-iya sa inventory kay si seller. Pero kita man ang buyer. And then ang freight collect is ang nagbayad sa freight is si buyer instead nga si seller. Kaya supposedly ang magbayad sa shipping cost kay si seller kay FOB destination man eh. Pero nakabutang kay freight collect meaning is kita ang nag-cover sa shipping cost. So debit tag purchases. Purchases. Nabatay freight in or wala? Wala, sir. Kaya wala tayo freight in. Wala tayo freight in kaya nakabutang kay destination man. So sa seller ang mag-record sa freight. And then credit accounts payable. Na cash or wala? Na, sir. Kaya na cash ka nakabutang is freight collect. So credit og cash amounting to 1,200 for the freight nga atong gibayaran. And then atong purchases, ay joke lang. Credit dapat na siya 1,200. Atong purchases is 50,000. And then atong accounts payable is pila man? 48,800. Sige, ang context ani nganong nigamay ang atong accounts payable kay supposedly ang magbayad sa shipping cost kay si seller. Ang nakabutang kay FOB destination man. So dapat siya ang magbayad sa shipping cost. Pero since sa ato gikolekta ang shipping cost, kita ang nag-cover sa shipping cost, ang kanang 1,200 nga atong gibayad, instead nga atong siyang i-kolektahon kang seller, atong ipabayad kang seller, ato na lang siya i-decrease sa atong total nga bayronon kang seller. So bantog siya nahimong 48,800. Sige, na-gets ninyo? Nanang 48,800? Yes, sir. Sir. Okay. Akong gusto bitaw sa inyong buhatan is kanang instead nga memorize ninyo instead nga memorize ninyo ang entries, inyong sabton kung anong inana ang entry. Yes, sir. Yes, sir. Kay para balag magbali-bali ang problem kay kabalo mo sa siya pag-interpret. So, kung inyo tong i-follow akong procedure sa pag-entry bitaw pag-journalize, eh di ba akong giuna og tan-aw kung kinsa tag-iya sa kinsa tag-iya sa merchandise. So, matubag na ako ang pangutan na din kung kinsa ang mag-record sa freight. Kung kinsa ang tag-iya sa merchandise, mo ang mag-record sa freight. So, since destination man ni si seller ang tag-iya, nya kita ang buyer, so wala tay freight nga i-record diri. Wala tay freight in nga i-record. And then ang matabang pod ang freight collect kay makabalot na kung nabatay i-record nga decrease sa cash or wala tay i-record nga decrease sa cash. So since freight collect ang nagbayad kay si buyer, nya kita ang buyer, so natay i-decrease sa tong cash nga 1,200. And then kanada yung purchases, kanang purchases nga account kay always na siya class nga kung pila ang worth sa merchandise, kung pila ang nakabutang nga amount diri. So dili mag-matter kung unsa ang shipping term nga gibutang. So, ang purchases is constant nga worth sa merchandise. And then, ang kanan accounts payable, kung pila ang balancing figure. Kung pila ang amount nga kulang para mag-equal ang debit o credit. So, since 1,000, since ang total nga purchases kay 50,000 man, yan nagbayad tag 1,200 nga cash, ang balancing figure ng 48,800 is the remaining balance atong accounts payable. So, yun na inyong way sa pag-record sa entries para dili sa memorization. Kanang nasa context. Okay, for the next nga slide, this is supposedly kung ano siya kanang activity. Pero kung ipambuhat ani is na lang kanang depende sa inyo kung mag-answer mo or dili. So kung mag-answer mo ani, ako na siya i-send sa inyong GC. Kung mag-answer mo, pwede na niyo ipa-check sa ako after. Para na may practice. So dili siya recorded nga activity. Kaya wala na po tayo time kung magpa-activity pa ko ani karon. Sige, okay rin na. Kanang na lang kanang depende sa inyo kung mag-answer mo or dili. So Yes, sir. Yes, sir. So ang benefit Okay, sir. ang benefit ani kung mag-answer mo is ma-check na ako. So Ma-learn, sir. So dugang sa inyong dugang sa inyong study.
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Para maka-learn ba? Nalagyan na. Inana Okay. Jud. By group ni sir? Dili, individual siya. Kana, sir. 1/4, sir. Balagon sa nga paper magpa-check lang din mo niya. Pero unya na after sa tong discussion kay mag-discuss ta balik sa kuan sa financial statements. Yes, sir. Yes, sir. Pero ano sa before ta mag-proceed sa financial statements, clarification sa merchandising operations nga topic para mabalikan nato. Sige, clarification aning atong discussion wala na? Klaro na tanan? Yes, sir. Yes, sir. Maka-answer na mo sa exam ani? I don't know, sir. Sige, actually wala pa ko nakakita sa inyong kuan sa inyong exam. Magtanaw ako kung unsa siya nga type of exam. Kay basing same gyapon sa katong P1 ba. Pero nag-suggest ko sa katong nagbuhat sa exam nga ang type of exam nga among ipa-answer sa inyo is kanang regular nga MCQ. Kana bitang regular nga multiple choice questions. Kay gusto ko makabalo sa extent sa inyong natun-an sa discussion. Kay kung atong ilahi manggod katong same sa P1 nga murag ilahi niya ang way sa MCQ katong itong medyo confusing siya nga type of questions. So dili na ako makita kung unsaon ninyo ako nakasabot mo or dili sa discussion kay ang ma-measure ato kay kung unsaon ninyo pag kanito marag familiarization sa structure sa questioning. So instead nga ako ma-measure ang inyong nabalaan kay dili siya makita, dili siya ma-evaluate. Kay dili man mo familiar sa structure sa questioning. Yes, sir. Sige, balikan na to ang financial statements ha. Dali naman ni siya. Okay. Financial statements and its elements. So nga familiar mo aning mga financial statements nga involved sa atong accounting cycle, atong 5 ka buok nga financial statements. Ato lang i-run through ang mga elements ana under each financial statement. So first one is the statement of financial position or the balance sheet. So this statement shows the current status of an entity at a specific point in time. So naka gyud na siya nga specific point in time kay ano man siya measure siya sa status, it measures the status of the company per specific point in time. So unsay status niya in January, in February, in March, in April. So yan gina-specify kung unsa siya nga period, unsa siya nga period gibuhat or kanang para asa siya nga period ginabuhat. So it helps business owners evaluate their company's financial standing. So when we say financial standing, ang ginatanaw ana sa kung kinsa man gani mag-evaluate kay ginatanaw niya kung enough pa ba ang assets para ma-cover ang liabilities or enough pa ba tay excess nga equity pang extend sa business or wala na. Kaya di ba we have the components, we have the assets, liabilities and owner's equity. And para ma-evaluate sa kung sa mga related parties ang status sa company, dapat kaning liabilities is less than the assets. Kaya kung mas taas ang assets sa liabilities, wala na tayo owner's equity nga mambilin. Kaya diba per definition, ang owner's equity is a residual account. So ang owner's equity is the excess of the assets after deducting the liabilities. So kung dako katong liabilities, dako katong utang, dili makaya og cover sa tong assets, wala mabilin sa tong equity.
So mga ginatanaw sa balance sheet. So inani ang itsura sa balance sheet, ginabulag ang assets, ginabulag ang liabilities, ginabulag ang equity. So kung pilang excess ani, so ang total na to nga assets is 90,000 pesos. Atong i-deduct atong total liabilities nga 60,000 pesos, atong nabilin nga equity is only 30,000 pesos. And then katong balik ta sa atong katong basic accounting nga equation, 'di ba ang assets kay dapat mag-equal sa total liabilities and equity. So kung atong total assets kay 90,000, dapat ang sum sa liabilities and equity is also 90,000. So 60,000 plus 30,000, that's 90,000. So dapat always sa sila balance ang duha. Okay, statement of financial performance or statement of profit or loss. So the statement that shows the profitability of the business for a given period. So atong makita ang kung profitable ba ang business or dili, kaya atong gina-compare atong income o expenses. And for the evaluators to see kung natay profit or wala, dapat mas taas atong income kaysa atong expenses. Kaya kung mas taas atong expenses kaysa sa income, pasabot na is natay loss instead of profit. So duwara ang component sa profit or loss. Pag income under the service industry ng mga businesses, we have service revenue. Pag income under the merchandising business, we have sales nga account. And then expenses katong mga itemized nga mga expenses. So again, pag merchandising operations, aside from the expenses, napatay additional nga item nga ibutang sa atong profit or loss katong cost of goods sold or cost of sales. Cost of sales is the cost of the merchandise nga gibaligya nimo sa customers. So that's cost of sales. Okay, next, muna siya ang structure or kanang format sa sales ay sa profit or loss. So as you can see, na say cost of goods sold, so kani nga business is kanang merchandising na business. So from sales nga 100,000 pesos, $100,000, natay cost of goods sold nga 75,000. So tong gross profit or gross income is 25,000. Ay na nato ipang deduct ang other expenses, which totals 13,000 pesos. And then the operating income is 12,000 pesos. Kay kaning non-operating or other interest revenues, kani nga section, ato na siyang ma-discuss ra ninyo or ma-encounter ra ninyo ni siya pag-abot sa inyong higher accounting subjects, kaning non-operating or other interest revenues. So kanina sa itong i-focus, kaning sales padulong sa operating income. So diri sa ang level sa basic accounting. So that's income statement or profit or loss or statement of financial performance. Okay, next is statement of cash flows. So this measures the movement of cash. Kung unsa ang mga gipangsulod nga cash sa business or unsa ang mga transactions ang kapagawas og cash sa business. So this is a statement that shows the movement of cash within a given period. So pag may movement na ay mga inflows, cash inflows, nabod tay mga cash outflows or pagpagawas sa mga kwarta. So components, gina-classify siya into three major components. So we have operating activities, investing activities, and then financing activities. So when we say operating activities, these are the transactions involved sa atong day-to-day business. Like kung natay paliton nga merchandise or natay ibaligya nga merchandise, natay pang paliton nga supplies, kanang related sa business nato or kanang day-to-day business or day-to-day operations, ma-under na siya sa operating activities. Pag mga investing activities, these transactions involve katopitong pagpalit og mga non-current assets, like kung magpalit ta og kanang equipment, magpalit ta og land, magpalit ta og building. Kung magpagawas tag kwarta ana, mabutang sa investing activities. Dili siya mabutang sa operating activities. So kung ato sa i-compare ang duwa, operating activities kay kanang mga involved sa day-to-day business. Ang investing activities kay pag-purchase og mga non-current assets like land, equipment, building, and other non-current assets. Kay pag financing activities, mo ni siya ang atong mga inflows or outflows kung natay utangon nga mga loans or natay utangon sa usually kay mga banks.
So kung mag-loan ta sa banks, mabutang siya sa financing activities. So kung mag-loan ta, ma-classify siya as kanang cash inflow under the financing activities. Kung magbayad na sa tong loan, mabutang siya as cash outflow under the financing activities. So operating day-to-day business investing is kanang purchase of non-current assets, and then financing is katong pagkuha og other cash sources like kanang mga loans or other long-term payables, usually sa banks. So mo na siya ang format sa statement of cash flows. So nakalahi ang operating, nakalahi ang investing, nakalahi ang financing. So under sa operating tanawa na ay accounts receivable, accounts payable, kay related man na siya sa related siya sa day-to-day business. And then investing kanang proceeds from sale of fixed assets, like kung nagbaligya ka og mga non-current assets like equipment, mabutang siya as inflow under the investing activities. Pag magbayad ta or magpalit ta og fixed assets like mga non-current assets, mabutang siya as outflow under the investing activities. Pag financing, katong giingin ko ganina is proceeds from long-term loans or mga payables nga long-term like sa banks. So muna siyang statement of cash flows. Okay, fourth nga statement is statement of changes in owner's equity. So, a business financial statement that measures the changes in owner's equity throughout the specific accounting period. So, 'di ba kung mag-invest ta sa tong company, mag-invest ta sa tong business or kung mag-put up ta og cash para ma-create ang isa ka business, mo na siya tong beginning ang capital. Bubutang siya as beginning capital. Kung natay profit, ma-add siya sa capital. Kung natay loss, ma-decrease siya sa atong capital or ma-deduct siya sa atong capital. Kung natay mga withdrawals, ma-deduct sa atong capital. Kung natay additional nga investment sa atong company, ma-add siya sa capital. And then kung ato siyang ipang sum up tanan, makuha na to ang ending balance sa atong owner's equity. So inani iyang format. So kanang M Santos Capital January 1 mo na tong initial nga investment sa atong company. So kung natay initial nga investment, itong ibutang dira sa January 1. And then kung natay mga investments or additional nga investments sa atong company, ma-add siya sa atong capital kanang 300,000 pesos. Kung natay net income for the year, kanang net income is makita nato na siya sa atong profit or loss. Kung pila to atong net income nga makuha sa atong statement of profit or loss, mo itong ibutang diri sa equity kanang 51,414. Ma-add siya sa atong capital. Kung loss, kung natay net loss, dili siya net income, ma-deduct siya sa atong capital. And then kung natay mga withdrawals or kanang mga nag-withdraw ta sa og cash sa atong company, ma-deduct siya sa atong capital kanang 25,000 pesos. And then we can get our ending balance nga 326,414. So kani bitaw ang inyong makuha po diri class nga ending balance kaning M Santos Capital December 31 326,414. Mo pod ni sa inyong mabutang nga capital account sa inyong balance sheet or sa statement of financial position kanang 326,414. So connected na tanan ang mga statements nato. And then last dayon nga statement is katong notes to financial statements. So, ang notes sa financial statements is wala siya strict nga structure or strict nga format pag magbuhatag notes. So, ang notes sa financial statements is just an extension sa atong financial statements. So, kung natay gusto i-clarify, like for example, kaning net income nga 51,414 para atong mabutangan og kanang composition ani, like butangan nato siya note, ato siya butang sa notes to financial statements, like the components of 51,414 para makabalo kung kinsa tong magtan-aw sa atong financial statements, kabalo sila kung asa gikan ang 51,414. Bali ano siya kanang murag explanation kung asa gikan ni nga mga amounts. So ang usually ang ginabuhat sa company kay for example mo na yung statement of changes in owner's equity na din makabutang sa pinakalas nga please refer to notes to financial statements page 1 para ani nga amount kaning 51,414. So usually ginana ang mga companies.
para katong magtanaw din sa financial statements, kabalo sila as sila mo refer nga page sa notes to financial statements. Accounting cycle dayon is we have 10 accounting cycles nga gina-follow. So, ako na siyang na-discuss last time, katong identification of events, kung kailangan ba siya i-record or dili. Second is recording transactions in the journal, katong journal entry. And then, posting to the ledger, katong T-account, katong atong ginabuhat atong last time. And then, preparation of trial balance. Kaning preparation of trial balance is katong wala pa tong adjusting entries, so tong wala pa yung adjustments. Ang tawag is preparation of the unadjusted trial balance. Wala pa siya na-adjust. And then next is preparation of worksheet including adjusting entries. So kani siyang number 5 is wala ta naka-try ani kaning preparation of worksheet. So tungod sa time constraints dili na pud nato ni siya ma-cover. So wala po na siya appeal sa atong exam. Di siya covered sa exam. And then 6 is preparation of financial statements katong gi-discuss ako previously. Journalizing and posting of adjusting entries katong gi-discuss last meeting. Preparation of closing journal entries. And then preparation of post-closing. Kaning number 8 to number 10 is I think ako na siyang napasa sa inyo sa katong videos nga gikan sa YouTube. Kaning number 8 to number 10. Pero atong exam is wala siya naka-focus ata ani kaning closing entries padulong sa reversing. Kay pag kaning closing man god is required sa standard. Pag reversing is dili siya required, kanang optional siya sa companies kung mag-reversal sila or dili. So ang closing is kanang mandated, ang reversal is optional. So that's the 10 accounting cycles nga tong i-follow. Okay, wala naman mo ni journal entries, katong na date, account titles, explanation, posting reference, debit and credit. So usually mo na tong ginabuhat pero may journal entries. And then katong debit normal sides. Ay wait lang. Ako na siya na-discuss last tong first nga face-to-face ba? O wala? Di ni mao. Mo nga ano, nga PowerPoint ako na-discuss sa first meeting. Yes, sir. Mo din hindi ay. So, mo to siya, financial statements. 5 ka financial statements. Sir, nalang ko'y pangutana, sir. Sige. Katong activity ni mo, sir, ba unsay deadline ato karon adlaw gyapon? Dili, before, pwede rin na siya kanang basta kay dili na mahuman ng exam. Kaya inyo man tong additional nga study. Sige, sir. Kaya abi na ko karon kay napamagod mi exam unya sa among PE. Nani plus point, sir? Saan na? Sa Activity. mag-answer? Yes, sir. O magatag og points ato sa mag-answer. Salamat. Yes, sir. So, kung ato na i-connect ang mga financial statements bitaw para marag maka-make sense siya, atong mabutang diri nga total owner's equity sa balance sheet. Kay laylay mo gud sila nga statements so dili sila connected pero ato para ato lang ma-connect ang mga statements. Atong ibutang nga total owner's equity diri is mo na atong equity nga ma-calculate sa atong statement of changes in owner's equity. So kung pila atong mabutang diri nga ending balance sa equity, mo na atong mabutang nga equity sa atong balance sheet. Mo na atong ibutang nga equity sa atong balance sheet. So connected sila. Unsa diay nang balance sheet, sir? Kani, statement of financial position, katong nay assets, liabilities, and equity. Kani mo na siya, balance sheet. So, ginagamit siya interchangeably. Pwede sa statement of financial position, pwede po sa balance sheet. Sir, kung wrong ang statement of owner's equity, di marong pod ang kuan statement of financial position. Connected na sila tanan ang statements. Kaya kung atong balikan ang owner's equity, kung pila imong mabutang din na net income, mo man nga net income atong na-calculate sa atong profit or loss.
So kung pila tong nabutang diri nga net income mo spread sila. And then kung pila atong makonect pila atong makalculate diri nga ending balance sa cash under the statement of cash flows, kung pila atong ending balance ani, mo na actually atong cash nga ibutang sa atong balance sheet. Mo na dapat atong ibutang diri nga cash. So connected gid silang lima. So kung dili sila kumarong ang imong isa ka statement, marong pud tanan financial statements. So sa P3, ato na siyang mabalikan, maningkamot na nga maka-create og financial statements para kabalo mo og connect sa upat ka financial statements. Sige, questions na nakasabot ra mo sa atong kuan, discussion? Mura to atong discussion. Yes, sir. Wala na question la